Sa Central America, isdang popular na pang-aquarium, ang red pacu, na nung nakarating ng Pilipinas, nadiskubre ng mga tiga-Pangasinan na masarap palang ipang-ulam. Kaya ngayon, pinararami na. Marami sa atin takot sa mga pirana. Oh my God! Kayang-kaya raw kasi nitong maghasik ng lagim. Gamit lang ang matatalim nitong ngipin. Ngunit alam nyo bang may pinsan pala ang mga pirana? Matatalim din ang ngipin. At nahahawig pa sa ngipin ng tao. Kulay abuhin ang malaking bahagi ng katawan. Maliliit ang kaliskis. Kumikinang kapag tinamaan ng liwanag. Ang tiyan at palikpik sa bandang puwitan, kulay pula. Kilala ito sa tawag na red pacu. Sa gandang araw nito, madalas ginagawang aquarium fish. Ang fish collector na si Jonathan, sa dami raw ng mga naaalagaan niyang isda, namumukod tangi ang dalawang red pacu na ibinigay ng kanyang kapatid. Ito raw ang kanyang ipinagmamalaki sa lahat ng kanyang mga pet na isda. Therapeutic rin ng fish pag pinapanood mo. And besides yung therapeutic, maganda rin tignan. Kasi nga yung nagpo-provide ng mga magandang ambience siguro sa household. Katunayan, may haba raw itong 18 inches. Dahil 2 taon na raw ang mga ito, tsak, mahal daw niya itong maibibenta. Lumalaki pa yan malalaki pa ng konti. So, I was trying to sell it before mag-expand na siya ng size. Naglalaro sa $40 o halos 2,000 piso ang isang red pacu. Depende sa laki. Pero ang mga red pacu, hindi lang sa mga aquarium masisilayan. 5 taon na ang mga itong lumalangoy-langoy sa balwarte ng mga bangus sa mga palaisdaan ng Dagupan sa Pangasinan. Pagdating sa makukuhang biyaya mula rito, pwedeng-pwede raw itong makipagkompetensya sa bangus. Mula pa raw sa Amazon River sa South America, ang mga pinaparaming red pacu sa tanggapan ng BIFAR o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Dagupan. Tumatagal daw hanggang 15 taon ang buhay nito at kayang umabot hanggang 30 kilo. Lumalaki siya ng 1 kilo sa 1 taon. Nakakalaki siya sa wild environment hanggang 0.75 meters. So halos 1 metro ang laki. Ang 8 taong gulang na red pacu na ito, na donasyon daw ng isang kolektor, aabutin na ng 8 kilo ang bigat. Ito rin ang pinagmula ng lahi ng mga red pacu na pinalalahian nila rito. Red pacu is an exotic fish. Exotic meaning inintroduce siya sa Pilipinas basically for aquarium purposes. At nung nakita namin ito, minarapat namin na i-relaunch itong red pacu dahil yung sistema ng pagpapaitlog, pagpaparami, aral na namin. Sa isang malaking fish pond, nagpaparami ngayon ang mga red pacu. At kamag-anak man sila ng mga pirana, hindi karne ang kinakain ng mga ito. Kaya pwede pa silang makatulong sa problema sa pagbaha. Therefore, ready na kami para ilabas ito at sabihin sa tao na kung meron kang problema sa aquatic weeds, ito yung sagot. Kapag 1 taong gulang na raw ang mga red pacu, nagsisimula na itong magkangipin. Pagtungtong ng 3 taong gulang, pwede nang gawing palahian. Effective yung ginagawa natin na induced spawning. I-refine pa namin yung mga protocols na ginagamit namin para mag-come up kami ng higher survival rate. Pero dahil hindi raw natural breeders o kusang nagpaparami ang mga ito, tinuturukan sila ng hormone solution para mangitlog. Para makompensate natin yung dami ng eggs na kayang i-produce ng isang babaeng red pacu. So, kung mas marami siyang egg na ma-produce, dapat marami ring milk na manggagaling sa lalaki ang dapat na mag-fertilize ng eggs na yon. Para maging madali ang prosesong ito,
Pinapatakan muna ng pampatulog ang tubig na nilalanguyan ng mga ito. Aside from nakaka-yield tayo ng higher survival rate para sa red paco, para makapag-produce tayo until later on, ma-disperse natin itong mga na-produce natin ng mga fingerlings sa mga fish farmers na nangangailangan ng mga ganitong klaseng isda. Matapos ang humigit kumulang 18 oras, magsisimula ng mangitlog ang babaeng red paco. So ito na yung itlog ng red paco after 18 hours following yung hormonal injection na ginawa natin. Makalipas ang 2 araw, tutubuan na raw ng buntot ang itlog at magiging larva. Kapag gadaliri na ang mga ito, pwede nang ilipat sa mas malaking pond. At kapag umabot na sa kalahating kilo ang timbang, pwede nang kainin. Para ipakilala sa mga tiga-Pangasinan ang sarap ng red paco, nito lamang nakaraang buwan, nagdaos ang BIFAR ng isang cook fest. Kabilang sa mga nagsasarapang recipe, sisig, pakunselar, ginataan, kinilaw, siomai, pizza, at lumpia. Pero ang winning recipe, ang Burning Red Paco Burger ng Asian Fisheries Academy. Sinangkapan ng sibuyas, bawang, carrots at bell pepper para makortehan ang karne ng isda. Tinimplahan ng harina at itlog. At iprinito. So, ito na po ang ating lutong red paco burger. Hindi po siya lasang isda. Meaty. Kung hindi ko alam na isda to, aakalain kong beef talaga. Interesting siyang tignan. Parang iisipin mo anong laman yan sa loob. And then, inisip na lang namin na lagyan siya ng vegetables para healthy na burger. Para naman kay Jao, ang perfect raw na luto sa sariwang red paco, ang tried and tested na sinigang. Sinahugan ni Jao ng sibuyas, kamatis at syempre ang pampaasim. Ilang saglit lang, pwede nang higupin ang napakalinamnam daw na sabaw ng sinigang ng red paco. Gustuhan ko po sa red paco ay malinamnam po yung laman ng kanyang katawan. Matatanda ang kamakailan din lang ipinakilala sa mga Pilipinong mangingisda o fish breeders ang isa pang uri ng isda mula sa ibang bansa, ang pangasius o dory, na ngayon popular na sa mga restaurant at sa merkado. Ngayon naman, red paco na pwede rin daw makipagtagisan sa pakinabang sa iba pang mga isda, kahit pa ngipin sa ngipin. Susunod, mga revilla, mga pempengko, 2 pamilya, 2 trahedya. Hindi kayang gawin ng mga anak ko na patayin ang sarili nilang kapatid. Hindi ko sila pinalaki para magpatayan.